Max Park, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan natin ng mga katangahan ng babae, kaya lumalayo lalo ang lalaki. At kung handa na kayo na masarap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang katangahan ng babae kaya mas lalong lumalayo ang isang lalaki, ang pagtanggap na lang sa mga masakit ng salita. Yan ang unang katangahan na ginagawa niyo kay Inspired. Kaya lumalayo lalo ang lalaki sa iyo. Kasi, tinatanggap mo na lang ang mga masasakit ng salita. Diba? Nakakala mo, ikakabayani mo yan. Nakakala mo, yan ang magiging dahilan para makita niyang value mo. Yan ang magiging dahilan para magtagal kayo. Pero diyan ka nagkakamali. Hindi kayo magtatagal kung ganyan kakarupok at katanga. Alam nyo, ka-inspired, kapag ang isang lalaki ay nakita kayo sa ganyang katangahan na hindi ka lumalaban kahit na nasa katwiran ka at meron kang pwedeng ipaglaban, eh mas lalo kanyang ipagtatabuyan. Mas lalo kanyang hindi magugustuhan at mas lalo niyang talagang gugustuhin lumayo sa'yo. Dahilan kung bakit para bang nawawala ang pag-ibig niya sa'yo. Dahil ikaw mismo, hindi mo ipinaglalaban ang sarili mo. Alam nyo, kung gusto mo na ang lalaki, ang boyfriend mo o ang mister mo, ay talagang mahalin ka, respetuhin ka, manatili sa'yo, galangin ka, at talaga namang ka-inspired, pahalagahan ka, eh dapat magpakita ka ng talaga namang pagpapahalaga sa sarili mo sa pamamagitan ng nangangatwiran ka sa kung anong tama. Hindi yung masasakit na nga yung salita na binibigay sa'yo, tanggap ka lang ng tanggap. Sabihin ng iba ka-inspired, nagkakamali ka. Bakit? Sumasagot ako. At kapag nagsasalita siya ng masama sa akin, nakikipag-away ako. Nakikipagtalo ako sa kanya, hindi ako pumapayag na minumura niya ako. Hindi ako pumapayag nagsasalita siya sa akin ng masakit na salita. Puro away. Pero nandyan ka pa rin. Hindi mo kayang lumayo. Puro ka dada, puro ka bunganga, puro ka pakikipag-away, puro ka pagsagot. Oo, sumasagot ka. Hindi ka pumapayag na ganyan siya magsalita sa'yo, pero nagpapakatanga ka pa rin sapagkat alam mo na nga na walang galang sa'yo. Alam mo na nga binabasus ka. Alam mo na nga niloloko ka. Alam mo na nga grabe na magsalita sa'yo, pati pamilya mo, pinagsalitaan niya ng masama, ng masakit. Hindi mo pa rin kayang lumayo. Hindi mo pa rin kayang sabihin nating mag-no contact rule. Hindi mo pa rin kayang umiwas muna sa kanya. Hindi mo pa rin kayang makipaghiwalay kapag sobra-sobra na. Di ba bakit? Kasi marupok ka. Ang karupokan at katangahan ay magpinsan. Oo, talaga namang ka-inspired. Kapag lalaki, sobra-sobra na sa mga masasakit niyang salita sa'yo, na talaga namang kahit na ano pa man mangyari, hindi mo na malunok, mga lumalabas sa bibig niya patungkol sa'yo, matuto kang tumistansya. Bigyan siya ng space upang makapag-isip-isip siya. Mas lalo yung lalayo sa'yo kapag tanggap lang ng tanggap, tapos nakikipagtalo ka pa. Diba? Pag sobra-sobra yung pagsasalita niya sa'yo ng masakit na salita, umiwas ka muna. Layuan mo muna siya, mag-no contact rule ka, mag-walk away ka. Diba? At malalaman mo totoo. Imbis na layuan ka niya, maghahabol sa'yo yan. Sapagkat ka-inspired, tataas ang value mo sa mga panahong hindi mo siya pinapatulan at nananahimik ka. Ang iyong pananahimik, ang siya magiging kapangyarihan magpanangga sa kanyang mga kalokohan at nagamang kanyang kasamaan. Dahilan kung bakit magkakayos din kayo sapagkat magpapakumbabayan sa iyo. Sa mga panahong hindi mo siya pinapatulan at hindi ka talaga namang ka-inspired nag-aabot sa kanya at hindi ka pumapatol sa kanya at hindi mo hinahayaan na pinagsasalita ang kanya ng masakit na salita. Kung kailangan makipaghiwalay at kung kailangan tiisin siya, gawin mo para matuto siya. Para hindi niya ulit-ulitin yan sa'yo. Para hindi habang buhay ganyan kayo ka-inspired. At ang palong katangahan ng babae ka-inspired kaya lumalayo lalo lalakis, ang hindi pag-aalaga sa sarili mo kahit kaya mo naman. Yung pangalawa ka-inspired, sipin mo, kaya mo naman eh. Kaya mong alagaan ang sarili mo. Kaya mong
mag-improve pa. Pero ano, nakakampante ka sa ganyan. 'Di ba? Sabi natin, okay na sa'yo yung ganyan ka. At ang mas malala pa, pinapabayaan mo sarili mo. Nalulugmok ka sa pagiging losyang. Nalulugmok ka sa pagpapabaya. At mas inuuna mo pa ang mga walang kwentang bagay. At ang mas matindi pa, yung iba sa inyo ay lulong na sa bisyo. Kaya di mo itsura mo. Ibis na talaga namang bullying kanya, kabaliwan kanya, lumalayo sa'yo. Diba? Isa yun sa mga katangahan ng babae. Kaya Inspired, hindi katangahan yan. Dami-daming problema, dami-daming pagsubok. Katangahan ba yan? Kasalanan ba namin maging ganito itsura namin? O bakit? Baldado ka ba? Hindi mo ba kaya mag-ayos? Wala ka bang mga kamay? Di ba gumagana yung mga daliri mo? Hindi ka pa nakapaglakad. Hindi mo ba talaga kaya nagawa ng paraan para mag-improve? Nasa priority lang yan. Hindi mo kasi pina-priority. Yung katamaran mo, ginagawa mo ng dahilan. At yung kapabayaan mo, ipinaglalaban mo. Imbis na tanggapin mo sa sarili mo, na kailangan mong mag-ayos, magpaganda, gawin kakita-kita sa sarili mo, ang tapang mo pa, sumasagot ka pa. Mag-self-improve ka. Alagaan mo sarili mo. Hindi lang, kahit hindi na para sa kanya, kahit para sa'yo na lang. Diba? Kahit para sa mga taong deserve. O limbawa, diba? Sabihin natin na wala na siyang pag-asa magbago, yung boyfriend mo o asawa mo. At talaga namang papunta na kayo sa paghiwalay at pagtatapos. Paano na lang yung parating na tunay na magmamahal sa'yo? Diba? Kailangan mong ayusin sarili mo para maging handa ka o maging sabihin nating maging karapat dapat ka sa lalaking talagang para sa iyo na parating sa buhay mo. Kasi ganyan minsan kahit anong gawin natin na paraan, technique, kung hindi talaga kayo para sa isa. May mga dumarating sa buhay ng tao hindi para mag-stay panghabang buhay. Dumarating lang sila sa buhay natin para bigyan tayo ng aral. Turuan tayo ng leksyon at bigyan tayo ng sabihin nating kaalaman. Yun lang. Yun lang ang purpose nila. Bakit sila dumating sa buhay natin? Bakit mo sila naging karelasyon? Pero meron talagang tao na para sa'yo talaga. Diba? Kaya ayusin mo yung sarili mo para maging deserve ka naman dun sa tao na yun na para sa'yo talaga. Mag-self-improve, huwag kang batugan, huwag kang kuripot, puro dahilan. Sa mga katangan kaya pinagpapalit ka, kaya iniiwan ka, kaya nandidiri sa'yo, kaya nanlalamig sa'yo. Huwag ka kasing magsawa, huwag kang puro bisyo, huwag kang puro chismis, huwag kang puro marites, huwag kang puro social media. Ayusin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo, lalo na't kaya mo naman ka-inspired. At ang pangatlong katangahan ng babae ka-inspired, kaya lumalayo lalo lalaki sa'yo is, ang ibigin pa rin siya ng sobra kahit niloloko ka na. Yung pangatlo inspired. At talaga bang katangahan ninyo? Hindi man lahat, pero yung iba sa inyo. Oo, meron yan. Ikaw ba yon na nanonood sa akin ngayon? Diba? Diba? Grabe ka pa rin umibig sa kanya kahit palagi ka niyang niloloko. Sasabihin na naman ng iba, ka-inspired, gano'n naman talaga ang pag-ibig Bubuhos mo lahat, ibibigay mo lahat. Sa makatwiran, kung fair, kung deserve ba niya na mahalin o bigin ng sobra, pinaglololo ka nga palagi kang, di ba, palagi yung nambabae, hindi na natuto, ilang beses mo na pinatawad, ilang beses mo na tinanggap, ilang beses mo na binigyan ng pagkakataon ng tsansa, nagbabago ba? Umuulit. Palagi ng chichiks, palagi ng babae, palagi ka niloloko, palagi tumitikim ng iba, palagi nagkakaroon ng kabit, puro lagi lang pangako na hindi na uulit, puro na lang salita na di na raw siya mambabae, pero tingnan mo, di ba? Wala ka nang ibang ginawa kundi umiyak at magpakatanga. Tanggapin siya
Ang talaga namang box palad at naman ganun pa. Ayun ako ka-inspired. Kaya baba ng tingin niya sa'yo eh. Mababa tingin sa'yo niyan. Kasi, di naman yan laging mambaba, di ka naman niya palaging lolokohin kung mataas tingin niya sa'yo eh. Kung ginagalang, nirespeto ka niya. Kung talagang mahal ka niya. Diba? Ka-inspired. Huwag mong hayaan na, diba, kapag kaniloko ka na palagi, pumreno ka. Diba, matuto kang piliin namang ibigin naman ang sarili mo. Hindi yung niloko ka na, todo bigay ka pa din. Niloko ka na nga, iniibig mo pa rin ng sobra. Oo, nandun tayo, mahal mo talaga siya. Pero wag naman, susobrahan mo pa. Eh, alam mo namang ginagawa ka ng tanga. Diba? Ibigin mong sarili mo. Hindi puro laging siya. Lagi mong tatandaan ka-inspired. Hindi mo pa siya nakikilala, kasama mo na yung sarili mo. At kahit mawala siya, yung sarili mo, lagi mong kasama, hindi ka iiwan yan. Tapos, mas mamahalin mo yan. At kung may mas mamahalin ka sa sarili mo, yun ay walang iba kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo. At ang kapwa mo ay malin mo lang tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi yun susobra pa. Kung baliw, huwag tanga. Kasi sa mga katangahan ng babae ka-inspire. Kaya, lumalayo lalo ang damdamin ng isang lalaki. Sapagkat, imbis na turuan mo siya ng leksyon, imbis na layuan mo siya, eh mas lalo pa siyang iniibig na sobra, ini-spoiled mo pa. Nakailang panluloko lang ginawa sa'yo. Pero ganyan ka pa rin. Kaya ginaganyan ka pa rin. Ka-inspire. At ang pang-apat na katangahan ng babae ka-inspire, kaya lumalayo lalo na lalakis. Ang paghahabol kahit wala ka namang kasalanan, yung pang-apat ka-inspire. Sipin mo yan, wala ka namang kasalanan, naghahabol ka. Diba? Eh kahit lawyer eh, baka batukan ka pa eh. Kahit magaling na abogado, baka pagalitan ka pa eh. Wala kang kasalanan, ba't ikaw yung maghahabol? Eh ka-inspired, mahal ko eh. Ka-inspired, ganito, ang dami namin, nangihinayang ako sa nakaraan namin, nangihinayang ako sa relasyon, tagal-tagal namin. Ganito, ganyan. Siya ba nangihinayang sa'yo? Tsaka makatwiran ba yan? Wala ka namang ginagawang kasalanan, ha? Ikaw ang hahabol. Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Kasi marurupok at mga bayaning martir na wala naman sa lugar, na ang dahilan ay supot. Ang dahilan ay talaga namang katangahan. Na mahal ko siya. Eh, lagi ka namang ginagawa ng kasalanan. Marami kung ano-ano yung ginagawa sa'yo. Wala nang galang sa'yo eh. Pinapahiya ka pa, pinagtatabuyang ka. Diba? Kasama niya ngayon yung kabit niya, kasama niya ngayon yung babae niya, inuuna niya yung bisyo niya, inuuna niya yung barkada niya kaysa sa'yo. Kung ano lumalabas sa bibig niya, sinasaktan ka pa. Yung iba sa inyo, sinasaktan pa pisikal. Puro pasapasa ng katawan. Talaga namang ka-inspired. Di pa, yung iba, di pa nag-provide ng tama sa pamilya, di nagbibigay ng sustento ng tama. May asawa ka ba ba sa lagay? Yung iba sa inyo, uuwian isang beses sa linggo, ilang oras lang, sa alis na naman. Parang wala kang asawa. O diba, yung iba sa inyo, ganun. Kasi yung iba, magbibigay, magkano lang. Kasya ba yan? Dami-dami yung anak. Talagang wala na eh, diba? Parang ginaganyan-ganyan na ka na lang. Pero pagdating sa pambabae, sa bisyo, ang dami niyang pera. Doon sa kabit niya, bili lahat. Pero pagdating sa iyo, kulang na lang, mamalimos ka sa kanya. Talaga namang ka-inspired. Tapos habol ka ng habol, wala ka namang kasalanan. Baka pati siya nagtataka sa'yo eh. Siguro iniisip niya ang tanga-tanga mo. Diba? Mabahalin ka ba niya pag gano'n? Tinitingnan ka niya bilang isang tangang babae. Ka-inspired, baka balang araw makita niya kung gaano ko kahalaga sa kanya. Baka makita niya yung mga kabutihan ko sa kanya. Baka makita niya yung makabaitan ko sa kanya. Talaga naman, isa kang dakilang tanga. Di sana kung nakita niya yan, dapat noon pa. Makikita niya yan kapag ikaw ay lumayo muna sa kanya. Dahil pag hindi mo ginawa yan, siya ang lalayo sa'yo. Dahil nakaka-turn up yan. Akala mo ba, gusto ng mga lalaki ng ganyan? Yung ginagawang ka na ng masama, go ka pa rin sa kanya. Ang gusto ng lalaki, yung mga babae, na kapag ginawa ng masama, ay lumalaban at lumalayo. Gusto nila yung hinahabol nila.
Wala, napaka-easy mo eh. Napaka-low value mo. Oo, ikaw, napaka-low value mo. Ayaw mo kasing mahalin talaga ang sarili mo eh. Kala mo maubos. Kala mo, yan lang ang lalaki sa mundo eh. Yan lang ba lalaki sa mundo? Talaga namang ka-inspired. Sin sa mga katangahan ng ibang babae. Yung ibang babae lang naman. Kaya lalong lumalayo ang lalaki sa kanila. Diba? Ang paghahabol kahit wala naman silang kasalanan, ang paghahabol mo kahit wala ka namang kasalanan, ka-inspired. At malimang katangahan ng babae ka-inspired, kaya lumalayo lalo ang lalaki. Ang sobrang pagtitiis kahit binabaliwala ka na. Yung panlima ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, napakadaming ganyan. Bakit? Sapagkat ang mga kababaihan ay talaga namang matiisin. Oo, yan ang napapansin ko sa mga babae. Matiisin kayo. Mga babae, matitiisin yan. Matiisin. Pero, dapat talaga may limitasyon ka-inspired. Hindi man porket ang mga babae, kayo, mga matiisin kayo, wala nang limitasyon, binabaliwala ka na nga. Diba? Binabaliwala ka na. Parang wala ka ng partner. Parang namamalimos ka na lang ng pag-ibig. Wala nang galang sa'yo. Pinagtatabuyan ka, tinitiis ka. Binabaliwala ka. Wala ka ng halaga. Pero nung ginagawa mo, okay lang. Ganyan naman talaga. Magbabago din yan. Balang araw, magbabago din yan. Hindi, dati mabait yan. Alam ko mabait yan eh. Baka dahil lang sa tropa, kaya siya ganyan. Galo na ba siya katagal na ganyan? Hindi ka-inspired, mahal ko yan eh. Kaya handa ako magtiis. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Pag namatay ka, wala, di ba? Ang kasunod niyan, talagang langit o impyerno na lang yan. Kung pagka namatay ka, yun na lang kasunod niyan. Pero yung buhay mo dito sa mundo, isa lang yan. Di ba? Tapos ang bilis pa ng buhay, di ba? Minsan, di nga umabot ng senior eh. 50 plus, yung iba 40 plus. Swerte ka na pag umabot ka ng 60, 60 plus, 70 plus. Ang ikli nun, kung totoosin lang. Tapos sasayangin mo yung buhay mo sa pagtitiis sa isang lalaki na binabaliwala ka at hindi nakikita ang halaga mo. Kaya nga, nalikha siguro yung no contact rule eh. Ako, agree din talaga ako sa no contact rule. Simulang pinag-aralan ko yan, nabasa ko yan, pinag-aralan ko yan. O, agree ako dyan. Talagang kailangan mong mawala paminsan-minsan para makita nila ang halaga mo. Kasi hanggat andyan ka, nagpapakatanga ka, nagpapakarupok ka, nagpapakamartir ka, pagtatawanan ka nila. Mamaliitin ka nila. Kasi nandiyan ka eh. Alam nila, mahal na mahal mo sila. Alam nila, nandiyan ka para laging sumalubong sa kanila. Umunawa sa mga kalokohan nila. Pero pag ikaw ay talaga namang natauhan, sumuko, lumayo, nanahimik, di nagparamdam, talaga namang ka-inspired, diba? Inunang sarili. Doon lang sila naghahabol. Diba nagsusorry? Diba sinusuyo ka? Pag talaga namang umiiwas ka na, doon lang nila nakikita yung value mo pag wala ka na sa kanila. Kaya, huwag ka magtiis pag ganyan. Katangahan yan. Lagi ka nang niloko, binabaliwala ka na nga eh. Matuto ka ka-inspired na lumayo upang hindi lang pagtitiis laging maranasan mo kundi tunay na pag-ibig niya. Sapagkat ang pambabaliwala niya sa iyo ay mapapalitan ng tunay na pagmamahal kapag ito ay mismong nararamdaman niya. At mararamdaman niya yon kapag ikaw ay lagi pumapasok sa isip niya. At papasok ka palagi sa isip niya kapag hindi ka na talagang hindi ka na bahagi ng buhay niya sapagkat nilayuan mo siya. Dapat kayanin mo. Bago ang sarap, bago ang tagumpay, paghihirap, matuto kang magtanggapin ng paghihirap ng proseso upang siya ay magbago at magkaayos kayo, makita niyang value mo at maging maligaya kayo. Huwag kang laging tanga. Gamitin mo utak mo, ka-inspire. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao, sa mga
hindi pa po nakasubscribe, click nyo po yung subscribe mga ka-Spark. Click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Humingi ng payo, message lang po ako sa akin Facebook kapag nakita nyo yun sa yung profile picture ko na yun sa FB. Ayan yun, message nyo ako dyan. At ako po mismo ang siya magbabasa ng message nyo at magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.